Asa na ba ano natin? Ayan, una nating topic. Ito nga, no? Ito, nung isang araw pa to, medyo mainit no? Na ilang beses na rin natin tong nai-topic. Pero ito nga, no? Kamakailan itong si Ombudsman Samuel Martires, laging nagpapa-interview ngayon, no? Kabi-kabila yung mga interview niya. Meron pa isang instance no na kung saan na medyo nabuisit. Para nabuisit siya. Yung isang, nakalimutan ko yung pangalan ng isang magaling mag-interview. Anyways, basahin natin to. Ito, ayon sa Pilipinas Today, sabi ni dating Ombudsman Martires, ang sabi niya rito, "It is not the function of the Ombudsman to be conducting every day a press conference. That this is what I did," sabi niya. Kasi, eto naman no, itinatry niyang i-justify kasi yung akusasyon sa kanya na kung saan ginawa niya raw sikreto yung desisyon na kung saan dinismiss or inano yung desisyon ng dati ring ombudsman na si ex-ombudsman Carpio. Yan yung nangyari dito eh. Ang sabi ni ni Ombudsman Boying, parang ginawan midnight decision. Tapos eto pa nga, hindi in-announce, no? Or hindi alam ng publiko. Mga bagay na ganito dapat daw isinasa publiko. Pero eto yung sagot niya nung tinanong siya ng reporter kung ano masasabi mo dito sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito nga yung naging sagot niya. No? Medyo mailap din siya talaga sa pagsagot ng tama. Medyo, pagka nakita mo naman siya, okay naman, medyo okay talaga siya sumagot. Pero it's very, pero yung mga sagot niyang medyo palihis, no? Palihis. At talagang parang pilit na ipinagtatanggol yung mga naging desisyon niya, which we expect from him naman, no? Kasi syempre, alam nga namang ipagtanggol niya pa iba. Alam ipagtanggol niya si Ombudsman Boying. Di ba? So, yun nga yung sinabi niya, no? And meron siyang isang hindi, dun sa interview na hindi ko rin talaga nagustuhan, tas hindi rin na itanong na maganda ng reporter. Parang ang sabi niya, so nagdesisyon naman, yun pala yung sabi niya, no? Hindi naman sila yung mga nagdi-decide niyan. So binibigay sa Korte Suprema. And then, yung Korte Suprema, yung mag-a-announce kung guilty pa or not guilty. Ang problema, no? Kagaya niyan, na-desisyonan No? 'Di ba na-dismiss yung dinismiss niya na. Binaliktad niya yung naging desisyon ng pero hindi in-announce. Ang sinasabi niya, hindi daw siya ang magiging isa sa dahilan para ang tawag dito, para sirain yung isang tao. Kunyari, kagaya niyan, meron silang iniimbestigahan na korap. Tapos sabihin niya, ayan posibleng korap to. Hindi daw dapat ganon. No? Hindi niya daw dapat i-announce. Hindi naman yun yung punto. Ang punto, yung naging desisyon na, yung napagdesisyonan na, tapos, lalo-lalo na kung ang desisyon pati ng Korte Suprema is final and executory. Yun yung mga bagay na dapat nalalaman ng publiko. Kasi, di ba, mabigat yung kaso. No? Kasi parang removal na from office yun Di ba? Nung congressman pa lang. Kaya, madami ang medyo talagang buset kay Ombudsman Martires. Pero marami naman ng buset nung dating-dati pa. And he also justified kung bakit yung naging desisyon niya sa pagbira dun pagtatago daw nung SALN. Ang sagot niya rito, hindi naman daw lahat pwede na itago, hindi lahat nagkaroon ng
kailangan ng permiso para sa ano, hindi daw nila ang justification niya, hindi lahat. Kasi tinanong, yun yung pagkakasabi, hindi naman lahat na ginan namin salin eh. Yung mga sundalo, pwede mo pa rin makita yung salin niya, mga yan. Sabi, ganun yung pagkakasabi niya. Medyo talagang articulate siya magsalita, pero para sa akin sablay eh. Para sa akin medyo sablay. Kasi kung kahit hindi naman tayo abogado, minsan may mga bagay talaga hindi mo kailangan ng ganun kalalim na technicalities, no? Para palaman mo yung tama sa mali, lalo na yung mga ganyan. So, eto nga, yan yung isa sa mga topic ngayon na medyo talagang mainit, no, concerning ang kinasuhan dito, no? Si Joel Villanueva, no? And syempre, kagaya rin ng ine-expect natin, hindi pa rin naman ganun ka-confirm, pero maraming speculation na I think iniimbestigahan na ni Ombudsman Boying, no, kung ano yung posibleng mga paano panagutin yung mga dapat managot, lalo na dyan sa pangyayaring yang hindi in-announce. So, pahinugin pa natin ng konti, mukhang bibinggo na, no? So, we can expect fireworks pag kasi medyo gigil si Secretary Boying. Nakakatuwa nga kasi talagang ang galing ni grabe. Yung kanina nung interview ni Secretary Boying, no, kung napanood nyo lang, parang sinabi niya nanghihinayang na siya sa 2 weeks. Ilang taon lang daw siya magsisilbi bilang ombudsman. Ilang taon lang. So, I think more than 2028 lalagpas pa na, di ba? After that, plus 4 years pa nga ba? Mga ganun. Let's say, mga ganun pa. So 2032, mga ganyan yung hindi ko na maalala yung tamang Pero ang sabi niya, 2 weeks na since nung na-appoint ako. So marami kaming kailangan gawin. Parang ganun yung pagkakasabi. Not verbatim, pero alam mo yung bibilib ka eh. Nangihinaing talaga siya eh. No? Gusto niyang salansanin to, kaya po siya. Sorry. Kaya madami tayong dapat i-expect kay Secretary Boying Rimulya. Papipilahin natin lahat ng mga dapat na kasuhan. Parang ganyan yung mga datingan yan eh. Marami tayong ikakahon. No? Ayun na, sila Bongo nandyan. Si Bato de la Rosa. Hindi, si Bato pala. Imported yan. ICC. Hindi. Imported si Bato de la Rosa, syempre. 'Di ba? Syempre, si Bongo, yung pamilya ni Bongo, and then yung ibang mga meron pa napanood ako kanina na interview ni Ombudsman, hindi ko talaga hindi ko mabago yung Ombudsman Boying at saka Secretary Boying eh. Pasensya ka na, Ombudsman Boying. Yung meron ako napanood na interview kanina na parang meron na gusto, no, may willing na mag-testify na pero papasok yata bilang isang state witness. And pinag-aaralan nata mukhang kaibigan ni dating congressist, dating mambabatas, no? Pero hindi dinisclose kung eto ba ay congressista o senator. So kung dating mambabatas, no? Mambabatas. So yun na lang yung pagpipilian dyan. Ba't hindi natin kagad tinanggal? Madadali tayo ni Boss Jordan G. Sorry, Boss Jordan G. Anyways, proceed tayo dun sa susunod nating topic. Dun sa mga bagong dating welcome. Mamaya na lang tayo magpangalanan, no? Kung gusto nyong makipag-engage, mag-comment kayo about dun sa topic para medyo meron tayong pinag-uusapan. Ano sabi dito? Kagaya neto. Asa na? Nakita ko eh. Ba't nawala? Ayan, may 7 years pa. Sabi ni Boss Roberto, may 7 years
siyang uupong ombudsman. O, so tama ako. So kung 2028, 3 years na siya. So 4 years pa, 2032. Ayan, doon magtatapos ng same month. So kung October, so mga same month.